Check. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po may masaya ngayong umaga. Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this morning. Lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 19 of our hymnals, Sunshine in the Soul. Amen. Page 19 of our hymnals, Sunshine in the Soul. Amen. First stanza. There is sunshine in my soul today. Ready? Sing. There is sunshine in my soul today. More glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Sing a stanza. There is peace in my soul today, a carol to my King, and Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Third stanza. There is springtime in my soul today. For when the Lord is near, the dove of peace is in my heart. The flowers of grace appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. And last stanza. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys that up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Amen. Kayo po ba yung masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Buklatin po natin po ang ating po mga Bible sa Proverbs chapter 19. Amen. Proverbs chapter 19 verse 1 hanggang verse 29. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Basahin po natin ang salita. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang umabot po tayo ng last verse ng verse 29. Verse 1, better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Verse 2, knowledge, it is not good, and he that hateth with his feet sinneth. The foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against the Lord. But the poor is separated from his neighbor. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. The prince, and every man is offended in that he that is. All the brethren of the poor do hate him, how much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. He that giveth wisdom also, he that keepeth understanding shall find. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Delight is not seen for a fool, much less for a servant of rule over princes. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. The king's pride is as a rolling of a lion, but his favor is to upon the grass. A poor son is a calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. Verse 15, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that hateth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways
Amen. Lahat po magbabasa at sabay-sabay. Verse 17, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Verse 18. And one day so, and let not his soul spare for his life. A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Receive instruction, thou makest be wise in thy gutter. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord shall stand. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Neither stand in his bosom, and will not so much as drink in his mouth again. Smite a scorner, and the simple will be rare, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. He that blesseth his father and chaseth away his mother, is a son that causeth shame and bringeth reproach. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. Godly wit scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth iniquity. Amen. Last verse, ready, read. Judgment is prepared for scorners, and strife for the lack of fools. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa salita po ng Diyos ngayong umaga. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Welcome po sa ating Sunday morning service. Ang ganda po, sabi po ng verse 1. Mga batid, basahin natin verse 1. Ready, read. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Sabi ng Bible, mas maigi nang ikaw ay mahirap, sabi ng Bible. Ngunit ikaw ay lumalakad sa integridad. Amen? Sa katotohanan, ibig sabihin yan, kaysa naman sa isang baliko, mga batid, ang kanyang bibig at siya'y mangmang. Amen? Okay, kaya praise the Lord. Amen? Tayo man po ay may kasalatan kaunti. Amen? May pera kaunti. Amen? Mayaman ang ating Diyos. Amen? Dapat masaya. Amen? Kahit walang pera, pwedeng maging masaya. Amen? Pero mas masaya pag may pera. Amen? Ay talagang nagpahalata talaga kayo. Alright, praise the Lord, amen. At salamat po sa mga on time at very on time, amen. At we have to be on time in the church, kapatid, amen. Salamat po sa Diyos. Meron po tayong second time dito po nung last Thursday, pero kailangan pong makausap lang po si Ma'am Marjan, amen. Tapos po ating opening prayer po. Sabi mo lang faith para at least ma-follow up lang po ngayong umaga. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos. Salamat po ngayong umaga sa blessing na kami po, Panginoon Lord, ay dinala niyo po sa bahay sambahan upang kayo po ay sambahin po namin sa Espiritu at Katotohanan. I-bless niyo po, Panginoon, aming pong lesson ngayong umaga. Kayo po ang siyang maibigyan ng kapurihan po, Panginoon Lord. Kayo po magpala po, Panginoon, sa aming pong bisita. She will be follow up po, Panginoon Lord, about her salvation po, Panginoon, at mabili po about baptism. Salamat po sa mga nag-decide for water baptism po, Panginoon, ngayong umaga. Pagpapalain niyo po sila, si Tatay Jose po, Panginoon, ganun po si Gemma, o po siya makarating ngayong umaga, ganun po si Ma'am Susan Salmon po, Panginoon. Kayo po magpala po, Panginoon, sa aming pong lesson, kayo po tumulong sa inyong pong lingkod sa pangangaral, sa pagpunti. Dalangin po namin may pagkasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bago kayo po umupo, ay sige po, basahin mo natin ang ating teksto ngayong umaga sa Psalm 106. Basahin po natin itong Psalm 106 verse 1. Psalm 106 verse 1. Okay, diyan po kayo? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Basa. Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sa ating pagpapatuloy ng ating aralin about church members' attitude, ngayong umaga, mabutid, amen, ito po yung pang-ulit lesson na natin about church members' attitude, or believers' attitude. It's all about the attitude of praise, amen? So, apat ang naging lesson po natin yan. Ay una, yung the attitude of obedience, and then the attitude of sacrifice. Consistency, and the attitude of consistency. Yung last Sunday, consistency, sacrifice. Sacrifice, and then now, the attitude of praise. Okay, the attitude of praise. Ang ating pong asal sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid, amen? Kaya ngayong umaga, ay dapat maibatay natin kung anong nakalatag sa salita po ng Diyos, amen?
Sige po, tayo po ay makakaupo. Okay? So dito sa ating binasa mga kapatid, chapter 106, meron na po kayo lahat Acts ngayong umaga? Meron kayong Acts, amen? Yung mga ushers natin, pag may mga, kahit mga na-late, bigyan niyo po ng Acts para wala pong naiwan dyan, sayang naman. Kahit yung mga dumating ng worship service, bigyan niyo po sila ng Acts para wala na pong maiwan dyan, sayang. Nung last Sunday, ang ating attendance, 111 Ang bata lang, nasa kulang 30. So may 70 tayo. Ang na-print lang na Acts, 60. Pero may naiwan dyan, 10. Meron pong mga hindi nakakuha na 20. Unawa niya ba yun? Amen? Anong ginagawa niya? Ano yun? According to age? Yeah, according to age ba yung nais niya? Ano sabi? Mas matanda ka sa akin dito ka. Mas bata ako sa iyo eh. Diba? According to age, so according to honor. Amen? Kayo ba'y naligo kayo ba? Amen? Praise the Lord. Mga amen ka na para hindi halata. Amen? Okay, so dito na po, attention. Dito po lahat mga, mayroon po kayong Acts. Pakitaas po kayo mga Acts ninyo para alam ko po meron po kayo lahat ngayong umaga. Parang wala ka. Wala? Ba't wala kang Acts? Huwag kang Acts mo. Okay? So dito mga kapatid, sa ating lesson, o sa ating chapter na binasa, this chapter of Psalm 106 mga kapatid, is called the Hallel Psalm. Hallel, it means to say mga kapatid, it is a preparation for worship psalms. Ito po ay salmo mga kapatid, o awitin na inaawit ng mga pilgrims. Sila po ay mga pilgrims all over the Israel mga kapatid, na kung saan sila patutungo sa Jerusalem for a various feasts in the days of Israel. Kasi mga Israelita during the Old Testament times, especially mga kapatid, ay marami po sila mga feasts, celebration. Okay? Kaya kailangan po nilang pumunta sa templo, kailangan po nilang pumunta sa Jerusalem. And on their way, para pagpunta sa temple mga kapatid, they are already singing. They are already preparing their hearts for praises. Amen? Sila po'y naghahanda na mga kapatid at sila'y umaawit na. These psalms were used to prepare the hearts of the pilgrim for worship. Okay? They serve to remind the worshipers of the greatness and glory of God. Sa kanilang pag-awit mga kapatid ay nagpapaalala sa kanila kung gaano kadakila mga kapatid at gaano kaluwalhati ang Diyos na kanilang paglilingkuran. It serves, mga kapatid, these psalms, mga kapatid, na binasa po natin, even the whole chapter, they serve to remind the worshipers that they were on their way to exalt a majestic, a glorious God, and that He was worthy of the praises they could offer to Him. Okay? God is worthy of praises we could offer to Him. Amen? Kaya nga kaninang umaga, nagprepara ka, mga kapatid, amen? At naghahanda ka, hindi lang para sumimba, amen? Kundi para sumamba. Amen? Kundi kayo sumamba. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, Sabado pa lang, naghahanda na po tayo. Okay? Naghahanda na po tayo. Kaya meron po tayong Bible studies. Sa bawat area, meron po tayong soul winning, mga kapatid. Amen? And at the same time, meron na po tayong Saturday school. And frontliners meeting. Amen? And we prepare. Okay? We prepare everything. Okay, sa paglilinis mga kapatid ng ating pong bahay-sambahan. Okay? Kanina nga, tulog kami siguro, mga alauna na, 1:30 na. Okay? 1:30 na. Ako'y nakatulog, parang hindi pa nga ako nakaparang, nantok na nga po, amen? 1:30 na, nakatulog. Pero ganun pa man mga kapatid, we need to prepare ourselves mga kapatid, amen? Anticipating for a great service we have this Sunday, amen? Nakahapon, ipinag-pray. Sa amin po nga frontliners meeting, Lord, give us a great service tomorrow. Amen? Kaya nga, He is worthy of all praises. As believers in Christ today, worshiping God through CBBC Together or CD Outreach, let us remember that we need an attitude. Kailangan natin ng pag-uugali, mga kapatid, na nagtataas sa marangal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. And that is the attitude of praise. Ngayong umaga, pag-aralan natin, mga kapatid, amen? The biblical pattern of praise, amen? Amen? The real meaning of biblical praise. Sa ating pong lesson, number 1, the attitude of praise. The attitude of praise is an expression of, the attitude of praise is commanded in God's Word. Ito po'y ipinag-utos sa salita ng Diyos.
Ang pag-uugali, mga kapatid, ng pagpupuri ay ito po ipinag-utos sa kanyang mga salita. Kaya nga sa ating binasa kanina, mga kapatid, praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. God's people, wala pa po dyan, mga kapatid, makinig po kayo. Ang mga tao po ng Diyos during the Old Testament time, particularly the Jews, particular mga Hudyo, they were very meticulous about praise. They are very detailed about praise. Mitikuloso po sila, mga kapatid, sa ginagawa po nilang pagsamba at very detalyado po sila. They thought about in terms of the sacrifices of the tabernacle. Now, kung mababasa niyo po sa Leviticus chapter 7, mga kapatid, hindi natin maaari mabasa po ngayon, mga kapatid, pero kayo po yung mga may Bible kayo, mababasa niyo po dito sa chapter 7 na Leviticus, it's all about how they praise the Lord with their sin sacrifice, transgression offering, burnt offering, and thanksgiving offering, and peace offering. Amen? Okay? Kaya sa kanilang pagpupuri sa Diyos, kasama ang lahat ng mga bagay po na yun. This was an offering given to thank the Lord because of His great blessings for His people. Ito po'y ginagawa nila, maputid, na offering sa Diyos bilang pagpapasalamat dahil sa dakilang pagpapala sa kanyang mga anak. It allows the one giving the offering an opportunity to worship the Lord and rejoice with the priests of God. It was a shared offering. Yung kanilang dinadala, maputid, yung kanilang mga pinaka-the best na alaga, yung kanilang mga oxen, yung kanilang mga lamb, mga kapatid, mga fatted calf, at dadalhin po nila doon sa tabernacle for their sin offering, for their transgression offering, for their burnt offering, and a peace offering. It is a shared offering. What does it mean, shared offering? Yung isang part, mga kapatid, they put it in the altar for a burnt offering sa Panginoon. Gusto kasi ng Panginoon, batid, nasusunugin yung amoy. Di ba yung amoy na taba, man? Di ba pag nasusunog yung taba, man? Di ba sarap ang amoy, yung mag-iihaw, di ba? Taba, man? Sarap eh. Pero pag yung tao, mga batid, ang nasusunog, hindi masarap ang amoy, maasin, man? Lalo pag nabilad sa araw, di ba? Tama? Yung mga matataba, di ba? Pero pag yung mga hayop, di ba? Di ba, pag iniihaw, di ba? Gusto ng Panginoon yung ganun nung araw na ginagawa nila. But it is a shared offering. A part is for the burnt offering and the part, mga kapatid, for the Levitical priests. Yung mga naglilingkod sa templo. Because the Levites, mga kapatid, they have no inheritance. Wala silang pamana, kapatid. Wala silang tinatangkilik. Hindi sila binigyan ng Diyos ng mana. Okay? Earthly inheritance. Their inheritance is God. Amen? Kaya nagbubuhay lang po sila, mapatid, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtatrabaho sa templo. Kaya nga yung mga tao na pupunta, mapatid, doon sa templo o doon sa tabernacle, they are going to offer their burnt offering. It is shared offering. Meron sa Diyos, meron po sa mga Levitical priests. Amen? Amen. Kapag inaalaman nila, kumakain din naman po, mga kapatid. Amen? Yung mga tagapaglingkod sa Diyos. Amen? Naunawan niyo po yun. Amen? Kaya po yung kanilang ginagawa, mga kapatid. Hati po yan. Okay? The peace offering was a free will offering. O ito big sabihin ay bukas sa loob na ibinibigay. It was always given a heart of thankfulness and love for the Lord. Ginagawa nila ng buong pagpapasalamat at pag-ibig sa Panginoon. Amen? Letter A of our lesson, the attitude of praise is an expression of faith. The attitude of praise is an expression of faith. Ito po ay pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Tandaan po natin, we are no longer required to observe the Levitical offerings. Hindi na tayo required, mga kapatid, na mag-observe ng Levitical offerings. Amen? Okay? Nadadali mo po yung pong alaga po dito, mga kapatid, at pagsusunugin natin dito, pag sinudog natin, kakainin na lang natin. Amen? Ihawin na lang natin yan, mga kapatid. Pero we are no longer required on those things which the Old Testament saints are doing. But we still have an obligation to offer our praises to the Lord for who He is and for all He has done for us. Ganun pa man, mga kapatid, tayo pa rin po ay required, tayo pa rin po ay obligated. It is our obligation to come unto the Lord, to offer a praises unto Him. Amen? Sa Kanyang kabutihan sa atin. Amen? Ba yung nagising ka lang ngayong umaga at malakas ka, mga kapatid, is it not already a blessing? Amen? Then po'y dakilang pagpapala ng Diyos sa atin. The psalmist says,
What? Number one, praise ye the Lord. In the other word, it is an hallelujah. Hallelujah. Okay? He say, praise the Lord. It means to say, hallelujah. You worship the name of God. The word praise refers to a price. The word praise refers to a price or the value of something. The value of something. Okay? Kaya nga, di ba? Maganda kayo mga alahas, pupunta kayo doon sa mga jewelry shop, jewelry, o ano pa man, di po ba? Ang gagawin po, pag papatingin mo kung magkano halaga, ang gawin nila, appraisal. From the word praise. Amen? They are going to appraise it. Magkano ba value niya? Nala niyo po, amen? Amen? Kaya ganun po mga kapatid, ibig sabihin ng praise, gaano ba natin pinapahalagaan ang isang bagay? We praise, we understand, and worship according to how we value Him. At sa atin bilang mananampalataya, tandaan po natin, we praise. Tayo po'y nagpupuri, mga kapatid, ayon sa ating pagkaunawa, at tayo po'y sumasamba, ayon sa ating pagpapahalaga sa Kanya. How do we value God? How do we value church? How do we value, mga kapatid, our God in our praises? Our praise says a lot. Our praise says a lot about how much we value the Lord. Ang ating pagsamba, mga kapatid, ay nagsasabi ng maraming bagay kung paano natin pinapahalaga ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya paano natin napapahalagan ang Panginoon sa ating buhay? God's people should esteem Him a great God and Savior as truly valuable. A true child of God, ito tandaan po natin, a true child of God will always find ways. Amen? Will always find ways. Arang video ba, amen? Pero hindi po video, amen? Will always find ways to render praises to His mighty name. Ang totoong anak ng Diyos na nakaunawa, mga batid, kung gaano kahalaga ang Diyos sa kanyang buhay, ay maghahanap lagi yan ng pagkakataon na siya ay makakapagbigay papuri sa Panginoon. Amen? In all things, in His life, makapagbibigay siya ng papuri sa dakilang Diyos sa kaniyang buhay. Because it is an expression of faith. Kaya nga tinawag tayong mananampalataya. Amen? Believers. Amen? Amen? And that way, mga kapatid, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagpupuri natin sa Diyos. Okay? Kaya we come today, mga kapatid, we want to praise God. Amen? We come today because we want to give glory to His name. Gagawa ka ng kaparaanan, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, I'm really, kaya hindi ako makatulog-tulog pag Saturday. Kasi I'm really very excited about Sunday. Amen? I'm really excited about Sunday. Oo. I'm really excited to see you. Amen? How I wish, mga kapatid, kung gaano ka ka-excited, ganun din po kayo ka-excited. Amen? Amen? Okay? I'm really excited, mga kapatid. Sabado pa lang, excited ko. Hindi na ako, hirap talaga makatulog pag Saturday. Ako. Kasi nag-iisip po ako, mga kapatid. Okay? Sa aking isip, ako'y nananalangin. Lord, sana makadalo si ganito, makadalo si ganyan, makadalo si ganito. Lord, kayo pong kumilos. Makabalik si ganito, makabalik si ganyan. Okay? And then maaga mag-prepare pa po din and going to area para magsundo. Naba ako'y nasa area mga kapatid, natingin po ako sa ating CCTV. Sino na kayo nasa church? May CCTV kayo sa likod, amen? Natingin po ako, sino na kayo nasa church? Wow, praise the Lord, nandun na sila. Doon pa lang ako mga kapatid sa area, nagsusundo, nagpupuri na ako sa Diyos. Amen? I'm already praising God. Praise the Lord. Ngayon po'y dinala niyo po sila ngayon sa simbahan at sila'y maaga. Salamat sa Panginoon, kapatid, that you are early, man. You know, this kind of crowd in a Sunday school, mga kapatid, hindi po yan normal sa ibang mga simbahan. Ano niyo po? Hindi po ito normal. Ganitong attendance, mga kapatid, pag Sunday school. Sapagkat sa iba, mga kapatid, dadami na lang yan sa worship service. Kasi ang akala nila yung Sunday school, mga kapatid, is just a little importance. No! It's just the same. Amen? Parehas na salita po ng Diyos ang pinapangaral. Amen? Kaya ang Sunday school is a doctrine. Amen? Doktrina ang pinapangaral sa Sunday school. Kaya teaching. We are being taught about doctrine. And the preaching, mga kapatid, is casting vision. Amen? Kaya diyan ka tatamaan talaga pag preaching na. Kaya kung kulang ka sa doktrina at ikaw tinamaan, kapatid, aba, yun ka ngayon, ikaw ay
Biro, sakit naman. Kulang ka ng doktrina. Amen. Pero kung matatag ka sa doktrina, mabatid, sabi ng Bible, amen? He that loveth, ang sabi ng Bible, basahin natin, 119, verse 165. Minsan, pag ikaw ay bumabata, nakakalimot ka rin kaunti eh. Pero tanda ko naman kanong verse. 119 verses 165. Okay, ayan pala. Great. Sabi ng Bible. Okay. 119 verse 165. Ready read. Great. Have they wished? And? Oh, diba? Did you read that, amen? Pag na-open ka, ibig sabihin you don't love the law, amen? Sabi ng Bible, great peace. Have they which love the law? And that's the doctrine. That's the word of God. And nothing, amen? Walang anuman makakapagpatisod sa kanila, sabi ng Bible. Okay? Kaya mahalaga po mga kapatid na meron po tayong doktrina. Kaya nandoon sa kaparaanan yung kapatid, tayo po'y hahanap talaga ng kaparaanan at tayo po'y sumamba sa Diyos. Anumang kalalagayan po natin, meron man tayong kasalatan, meron man tayong karamdaman, meron ka mang kalusugan. Amen? Praise the Lord for that. Amen? Okay? Meron ka mang kaaluwanan. You find ways, mga kapatid, to render praises unto the Lord. You're not going to stay in your house and just sit down and do nothing. You come because you want to give praises unto God. Amen? Amen. Gusto natin magpuri sa Diyos. Panginoon, expression of faith. Number A, letter B, expression of love. Hindi lang po pananampalataya, kundi pag-ibig. Alam niyo po, mga kapatid, bilang anak ng Diyos. Number 1, as a child of God and recipient of God's abundant blessings, our praise to God is one way of saying we truly love Him. Okay, bilang anak ng Diyos at recipiente, tagatanggap ng pagpapala mula sa Kanya, ito po yung pagpapayag natin sa I love you, Lord. Amen? Mahal kita, Panginoon. Kaya tayo po yung nakakapagpuri sapagat mahal natin ang Panginoon. Well, actually, mga kapatid, di naman tayo unang umibig sa Diyos, eh? Amen? Ang sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Ang Diyos ang siyang umibig sa atin. John 4:19. Kapandaan siya. 4:19. First John. Number 2. True lovers of God. Okay? True lovers of God. Praise Him whatever hindrances. Okay? Praise Him whatever hindrances, obstacles, distraction may come their way. At di ba nga kayo mga mag-aasawa? Eh, sino dito may mga asawa? Pakitaas ang kamay. Wow, ang dami nila eh, man. Parang lalangan kayo eh, man. Lalo na yung mga kalalakihan na talagang umibig at nanligaw, tama eh, man? Hindi man lang ikay nanligaw, eh, talaga naman mga kapatid. You find ways, anumang hadlang, maulan man, mainit man, dahil gusto mong bigyan ng kaluguran, mga kapatid, ang iyong nililigawan, mga kapatid. Amen? Amen! Okay? Eh, ang kantangan ng salibutan, di ba? Hamakin man ako. Wow! Kahit... tuloy na? Ano yun? Tuloy na? Brother Jericho? Kahit ilang dagat ay kayang tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Grabe eh. Talaga naman, makamur pa. Ilan po mga kapatid, bakit iumibig daw? Kanya nga lang, yung isa naman umibig. Ang mga bituin sa kalangitan ay ibibigay ko sa iyo. Ang buwan ay ihahandog ko sa iyo. Abay nung nag-asawa nga, binigyan ng bituin. Bang! May buwan dito, may bituin, umiikot. Yan yung pangako sa iyo. Yun lang. Tinawnawa natin mga kapatid. Kung natawa niya po yun, kayo mga young people, hindi kayo ibig ko sabihin ha. May mga may asawa na, di ba ba? Yung mga pinagdaanan nyo nung kayo po ay nanligaw sa inyo po mga asawa dahil inibig nyo sila. Amen? Amen? Gumawa ka ng kaparaanan para makuha mo yung kanyang matamis na oo. Tawnawa natin kapatid. Ay dapat ganun din sa Diyos eh. Ano sabi na Apostol Pablo mga kapatid? That I may win Christ.
upang mapanalunan ko si Kristo. I count those things that are done, those things that are profitable unto me. Sabi, yung mga bagay na pakinabang sa akin, inari kong supal, inari kong dumi. Unong dahilan, that I may win Christ. Upang mapanalunan ko si Kristo. What does it mean, mabuti? Yung makita niya, mabuti, na ang kanyang ginagawa ay acceptable sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Amen? We find ways. Kaya gagawa tayo ng kaparaanan, mga kapatid. Because we truly love Him. Let us show our praise to God by expressing it through soul winning. Because when we love God, we love whom God loves. Kung tayo po'y tunay na umibig sa Diyos, mamahalin natin mga inibig na Diyos and loving the church whom He loves. Mamahalin natin mga kapatid, amen, ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Mamahalin natin ang simbahan, amen? Ano po yung simbahan? Hindi po yung building, amen? Kasi kung yung building, paano yun mga kapatid? Di naiwan, may simbahan tayo doon, paano yun? Hindi. Ang simbahan, mga kapatid, ay binubuo, mga kapatid, ng mga taong nagsisi ng kasalanan, nabautismuhan ng lubog, at dala-dala, nagtitipon sa espesipikong lugar at sa espesipikong oras na dala-dala ang espiritu at letra ng dakilang kagubilyan ng Diyos na humayo at magkakain ng kaluluwa. Amen? Okay? And it's church, so what's that? The people. Amen. Yung mga saved and baptized, believers of Christ, yan po ang simbahan. Tingnan niyo po, paano ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa simbahan. Ephesians 5:25. Ephesians chapter 5. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5. Oh, simulan silang nag-preach mga bata, ang gagaga pa, di ba? Ang ganda yan. Payakin mo na ng payakin. Ganyan diskarte yan. Para mamaya napagod, matutulog. No. Ngayon diskarte sa mga nursery. Okay, sabi ng Bible, tingnan po, Ephesians chapter 5 verses 25 to 27. Ready, read. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave. See, sabi ng Bible, mga asawang lalaki, mali nyo, yung mga asawang babae. Sa asawang, kaya nga wives yun kasi husbands, marami po yan ha. Sabi mo, by wives, ang dami pala ito. Hindi, may ibig sabihin, marami po mga lalaki. Sasabi nila, mga kani-kanilang asawang babae. Asawang lalaki, sabi ng Bible, mahalin mo ang iyong asawang lalaki na kung paano inibig din naman ni Kristo ang kanyang simbahan, di ba? You see, mga kapatid, inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa simbahan, sa pag-ibig ng mag-asawa. Tama naman kapatid, amen? Kaya, does Jesus love His church? Amen? Definitely. Kaya nga kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Diyos, mamahalin natin ang simbahan ng Diyos. Amen? Sabat ito po yung kapwa iniligtas ng Panginoon mula sa hatol ng kasalanan, okay? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo nagdanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya mamahalin natin, inibig ng Panginoon dito eh. Inibig niya ang kanyang simbahan, mamahalin natin. Walang Kristiyano, taong magsabi, mahal ko naman ang Diyos. Hindi naman pala simba. Hindi natin pwedeng maihiwalay, mga kapatid, ang Diyos sa simbahan. Never. Hindi po pwede. Kasi dito natin natutunan, mga kapatid, amen, kung paano natin mahalin ang Diyos, amen? Dito natin natutunan na tayo po'y mahal ng Diyos, amen? Amen. Okay? Nasabi niya sa verse 26 that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Kaya nandito po tayo, kapatid, upang pangaralan tayo ng salita po na Diyos, upang pakalinisin tayo ng Diyos sa ating po mga hindi po mga ugali na hindi nararapat sa Diyos. Kaya pinag-aaralan natin yung mga tamang pag-uugali. Let us then all express our love to God as an attitude of praise. Not only the attitude or expression of faith and love, it is also an expression of thankfulness. Let us see. Expression of thankfulness. Lagi kong sinasabi sa inyo, kapatid, number one, we can give without loving, but we cannot love without giving. Pwede po tayong magbigay na hindi ka umiibig. Ngunit, hindi ka pwedeng umibig na hindi ka nagbibigay. Amen. Okay? Hindi mo pwedeng mahal kita pero wala kang panahon. Mahal kita pero hindi mo bibigay pangangailangan ng iyong pamilya. Hindi po pwede. Okay? Sapagat kaakibat ng tunay na umiibig ay nagbibigay. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, walang duda, minahal niya tayo. Amen? Amen.
pinatunayan niya pa. Ano sabi ng John 3:16? For God, that He, you see that word, the only begotten Son. Nag-iisa ang bugtong na ng Diyos ibinigay niya. Walang duda, mahal niya tayo. He created everything for us. He created the world, mga kapatid. He created us. He gave us life. Pero pinatunayan niya pa. Kailangan niya bang patunayan? Hindi nga eh. Pero nagbigay siya. Kung siya nga pinatunayan niya, tayo pa kaya? Amen. Tayo pa kaya mga makasalanan na mga nakakapagsinungaling? Ay dapat patunayan din natin. As recipient of God's manifold love, we must express the attitude of praise to our gift giving. Maging sa ating pong pagbibigay, mga kapatid, may halaga ang ating pong pagbibigay sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Ang sabi ng Bible diyan? 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Ayan po kayo. Ngayon po, pakibasa niyo po. Ready read. See? Kung babasahin niyo po yung chapter 8, mga kapatid, it's all about the grace of giving, the liberality of giving. Ito ay hinahamon ni Apostol Pablo ang mayamang simbahan ng Corinto. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, hindi dahil kautusan, ngunit ito'y makita niyo kung paano ang iba naging forward. You see that? The forwardness, it means to say the liberality. Yung kanilang pagiging bukas, generous in giving. At sa ganong parang kayo din naman, sabi ni Apostol Pablo, patunayan niyo ang inyong pag-ibig na maging tulad din naman kayo nila na sila'y forward sa kanilang pagbibigay. Amen? Parang tahimik tayo. Yung pagbibigay ang pag-usapan na tahimik. Tanaw mga kapatid, kailangan ba ng Diyos ang ating pagbibigay? Kailangan ba ng Diyos ang pera natin? Kailangan ba niya? No. Tandaan po natin, sabi ko nga po sa inyo kapatid, kahit hindi tayo maglingkod sa Diyos, kahit hindi natin kilalanin ang Diyos, Diyos pa rin naman siya. Hindi po mababawasan ang kanyang pagiging Diyos. Bago pa tayo naging tao, Diyos na po siya kapatid. Amen? Kahit magpuri tayo sa kanya, hindi po nagiging madagdag, nagiging dumadagdag sa kanyang pagka-Diyos. No. No, mga kapatid. Okay? Hindi niya kailangan. Ngunit, mga kapatid, nais niya na makita sa atin, sa kaibuturan ng ating pong puso, kung gaano tayo tunay na umiibig sa kanya. Amen? Ano ba tinignan ng Diyos yung tiwala mo? Amen? Gaano ba tayo nagtitiwala sa kanya? Amen? Amen? Kaya nga, mga kapatid, amen, a deep heart cannot reach the deep wallet. Amen? Amen? Naunawa niyo ba? Ang malalim na puso ay mahirap ang mga kapatid ang malalim na pitaka. Amen? But there is no deep heart, mga kapatid, amen, that God cannot reach. Amen? If God can reach your heart, bah, that is deep. How deep is your wallet that God cannot reach? Nakuha niya pa? Kung naabot ng Diyos ang puso natin, mga kapatid, hindi naman niya inoperahan. Pero naabot niya, amen? How come that we can say that we cannot reach our wallet? Amen? Parang tahimik tayo, ha? It's part of our worship, mga kapatid, tandaan niyo po yan. It is our part of our worship na tayo po'y pupunta. Kaya pag tayo pupunta ng simbahan, tayo po'y sasamba, we must have an empty heart. Dapat i-unlearn natin yung mga bagay na hindi nararapat. Huwag natin dalhin, mga kapatid, yung natutunan natin sa labas at i-appreciate. No. Dapat empty yung puso natin. Kasi bakit? Kung hindi empty ang puso natin, ay hindi makakargahan yan. Aapaw lang yan. Kaya will go out, never be the same. You must be go out, never be the same. Okay, but, okay, we must come not with an empty-handed. You come with an empty heart, but not with empty-handed. Amen? Not with an empty hand. Dapat, sa isang linggo, mga kapatid, paano tayo pinagpala ng Diyos? Nanuhan natin, kapatid. Amen? Kung paano tayo iningatan ng Diyos, paano tayo nakaalpas sa lahat ng bagay. And then we cannot give thanks unto the Lord. Wala tayong may offer sa Kanya na bilang pagpapasalamat natin sa Kanya. Oh, the best you can offer to God is your time, right? Amen? Amen. Amen. Your time, nandiyan ka. Yung oras nandiyan ka ngayon, kapatid. Kung talagang wala, kapatid, huwag yan magpigil. Ayaw kong magsimba, wala kong pang-offering. Ba't yun yung iniisip mo? Di ba may patatamaan na naman ako? Doble na ito yung patama ko. Hindi ka nagsimba, wala pang offering, ba? Di nagdagan mo pa.
Okay? Napakaganda na nandiyan ka, mga kapatid. Hayaan mo kumilos ang Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang tinitinan sa atin ng Diyos ay tiwala. Tandaan natin, kapatid, our giving. Number 4, our giving is one of the greatest evidence of our gratitude to God's great love, mercy, and grace. Ang ating pagbibigay, mga kapatid, ay isa. Okay? Hindi naman po yun nag-iisa, kundi isa sa mga pinakadakilang ebidensya na ikaw ay meron pong gratitude, ikaw ay meron pong pagpapasalamat sa kanyang dakilang pag-ibig, okay? And mercy and grace. Can we bribe God? Can we bribe God? Can we bribe God? No. We cannot bribe God with our giving. Lord, malaki bigay ko ngayon. Hindi na ako sisimba mo ngayong hapon na. We cannot. Ang ating kapatid, amen? Yung ating ko kapatid, sabi ko nga, nung panahon na maaluan sila, nanyayan ko sa church. Wala eh. Kasi may katigasan ng puso. Yung panganay namin ate. Okay? Trabaho yung kanyang husband. Natrabaho ko siya Procter & Gamble. Siya po yung engineer. May kinikita. Minsan pag Bible study ko, yung kanyang husband, medyo, sobrang tigas ang ulo. Yung po yung natawag na self-righteous. Lagi sinasabi niya, wala namang akong bisyo, napoprovide ko naman pangangailangan ng aking pamilya, okay na yun sa kanya. Ang sinasabi niya, mabuti siya. Kasi napoprovide niya pangangailangan ng pamilya. At the time, I invited them to church, they don't want it. And there's a time, dumating ang malaking problema sa kanilang buhay. Wala ng trabaho yung aking bayaw. Kaya hindi yung ginamit naman ng Panginoon ngayon na talaga sila yung sa church. Bagamat hindi sa CBBC. Sabi ko, dapat nga sa CBBC, pero pinili nila doon. Sige, diyan po kayo. Pero may nagpapasalamat ngayon. Ay, nandun sila. Mga anak po niya ngayon. Nandun sila, mga kapatid, na nagtuturo na ngayon sa extension classes, doon sa Riles, nagtuturo sila, nakikipag-agawan na sila sa CBBC. And so, nag-text sa akin si ate ko, sabi niya, si Mika, yung kanilang panganay, nag-aaral din sa UP, ha? Okay? Matalino sa lahat ng matalino. Sabi ko, mga anak nila, mga kapatid, mga anak niya, ay mga nagre-represent ng Pilipinas, mga kapatid, sa China, sa Japan, sa Singapore, ganun po sila, katalino. Okay, panganak po niya. Kanyo ka lang, wala pong espiritualidad. Eh sa ngalaw nag-post siya, noong mga panahon ng aking mga anak, pinipressure po sila mag-aral, sabi niya, akala ko yun na yung pinakadakila. Pero nakita ko ngayon, nagtuturo na sa mga bata sa squatter ng salita ng Diyos. That's the greatest thing. Sabi niya. Eh mga kapatid, ngayon, wala nang trabaho. Ngayon, yung ginawa ng Panginoon naman na para sila man ang bahay. Nakikita ko, nagpo-post, minsan nag-special number yung kanyang anak. Pero sabi niya sa akin, wala kang kong maibigay. Dahil sabi niya, kasi wala talaga. Wala talaga. Kaya ang ginagawa ko na lang, sabi niya, I gave my time to the Lord. Saturday, pumupunta ako dun sa church. Nagbo-volunteer ako maglilinis ng simbahan. Malaki rin yung church nilang dinadaluhan doon, sabi niya. Ako na lang yung maglilinis ng church kasi wala talaga akong maibibigay talaga financially, sabi niya. Kaya may bibigay ko sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, nandun sila sa biyaya ng Diyos. Ngayon, pinagkakatiwala ngayon ng pastor nila, nagtuturo ng Sunday school sa mga nanay. Ngayon, nakikita ko, nagpupush siya, tuturo sa Sunday school sa mga nanay. And that's a great blessing. Amen? Amen? Alam niyo po, mapatid, dagdagan po natin. God is not requiring you things that you do not have. You do not have. Amen? Hindi hinihingi ng Diyos sa mga bagay na wala ka. Actually, mapatid, ang hinihingi ng Diyos yung mga bagay na ibinigay niya lang din sa atin. Amen? Ibinigay na sa atin. Kaya dapat i-recognize natin, mapatid, na ibinigay niya ng Diyos sa atin. Not only a commandment from God, the attitude of praise is commending to God's goodness. We commend His goodness. Ibig sabihin, itinataas natin yung kabutihan niya sa buhay natin. Tandaan natin, mga kapatid, amen? Sa araw ng buhay natin, meron ka bang masasabi, mga kapatid, na ikaw ay pinabayaan ng Diyos, ng Diyos hindi mabuti? Meron po ba? May minuto ba? Meron ba segundo sa buhay natin na sabihin natin yung hindi mabuti? God is always good. Amen? God's people should praise because He is good. Siya ay mabuti. Wala na po dyan. Hindi ko na inilagay, mga kapatid. Pero mabilis lang po ito. Marami po kasi ito. Pakinggan ninyo po. Why do we praise Him? We are to praise the Lord because the Bible says the Lord is good. Amen?
Sapagat mabuti siya. The word good means acceptable, pleasant, agreeable. We praise Him because He is good. God, siya ay mabuting Diyos. His goodness transcends time, places, people, and events. He is good all the time in the face of every event in life. He is good in the light, and He is good even in the darkness. He is good in the mountain, and He is good even in the valley. He is good in the day of blessing, and He is good even in the day of pain. Pag ikaw ay pinagpapala, mabuti, ang Diyos mabuti. Amen? Pero tanda mo, mabuti pa rin ang Diyos pag ikaw ay nasa panahon na meron kang pasakit. Amen? Kaya meron kang pasakit, mabuti ang Diyos. Eh minsan kasi tayo po'y nakapagpapasalamat sa Diyos pag tayo po ay marangiya, pag tayo po'y maluwan. Amen? We praise the Lord. Pero pag dumating na tayo po'y may kasalatan na, ano na? Eh, sabi po ni Job, mga kapatid, magpupuri ka lang sa Diyos, kaluwan na, abay, purihin mo rin ang Diyos, maging sa kahirapan. Amen? Purihin din natin ang Diyos, maging sa kahirapan. He is good in peace, maging sa panahon, mga kapatid, ng kapayaran. And He is good even in turmoil. Amen? He is good in life, and He is good even in death. Amen? Siya'y mabuti, mga kapatid. Amen? Sa buhay, mabuti rin po siya, maging sa kamatayan. Amen? Eh, ligtas ka, saan ka pa pupunta pag namatay ka? Saan pupunta? Kung sino nang gusto mauna? Ayaw ba natin? Amen? Eh, i-appreciate natin yung buhay. Habang buhay tayo. Amen? At pag isang araw kukunin na tayo ng Diyos, ay tayo pa, ang Diyos mabuti pa rin. Kasi bakit? Apay, uuwi tayo sa dating tahanan doon sa langit. He is good in rejoicing, and He is good even in weeping. May kagalakan ka, at may karamdaman, may kalungkutan ka. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen? He is good in shouting. He is good even in shouting. He is good in plenty. He is good even in poverty. He is good in health. And He is good even in sickness. Malusog ka, kapatid. Mabuti ang Diyos. Amen? May karamdaman ka. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Okay? Mabuti pa rin ang Diyos. He is good in the day. And He is good even in the night. He is good when I can see Him. And He is good even when I can't. Mabuti ang Diyos. Kapanahon na kita natin ang pagkilos ng katawan natin. Pero mabuti pa rin siya, mabatid, kahit hindi natin nakikita. Yung panahon na hindi natin nararamdaman. Amen? And sabi sa awiting, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. And when you don't understand, when you can't trace His hand, when you can... Ano po rin lang? Trust His heart. Amen? Manampalataya ka sa kanyang puso. Na minsan kasi mga kapatid, pag tayo po ay nasa pagdarahok na ng buhay natin, Lord, iniwan mo ako. Eh gaya nga sabi ko mga kapatid, di po ba, yung ulit-ulit, wala kayo nung last Sunday afternoon eh. Yung sa footprints in the sun, alam niyo po yung footprints in the sun? Di ba narinig na yun, di ba? Amen? Isinulat po yan ng Unanimous. Eh, hindi natin kilala kung sino nagsulat. Amen? Anonymous. Kaya Anonymous. Okay? Ano sinasabi doon sa footprints in the sun? Okay? Footprints in the sun, kwento nito ng isang lalaki, mga kapatid. Kwento ng isang lalaki na kung saan naglalakad doon sa seashore. Di ba pag naglalakad ka sa seashore, meron po mga footprints. Di ba? Meron po mga footprints. Unless kung ikaw ay taga-kapis, wala kang footprints. Nalipad ka. May footprints. Ay sana, kukwento siya. Ay sabi niya, Lord, sabi niya, napapansin ko, sabi niya, sa panahon na ako ay masaya, sa panahon na ako ay malusog, sa panahon na ako ay nasa magandang kalalagayan. Pero napapansin ko, meron pong mga 2 sets of footprints. 2 sets of footprints, sabi niya. Bakit 2 sets of footprints nakikita ko? Sabi niya, sa iyo yung isang set, akin yung isa, kasama kita. Sa panahon ng kaluwanan, sa panahon ng kagalakan, sa panahon ng kasaganahan, kasama kita. Amen? Ang ganun po ba? Pero bakit Panginoon napansin ko? Sa panahon ng pagdaraho, panahon ng kasalatan, panahon na kung saan ako'y may kabigatan, may problema, iniwanan mo ako, Panginoon. Bakit? Kasi isang footprint na lang, isang set of footprint na lang po ang nakikita ko. Bakit kung yung panahon na higit na kailangan kita, iniwan mo ako? Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iniwan. Hindi kita iniwan. Sabi niya, yung set of footprints, akin yun. Hindi mo na kasi kayang maglakad kaya binuhat kita. Ano niya po yun, Amen?
Hindi man yan sa Bible, mga kapatid, pero mayroong prinsipyo. Amen? Nakala natin sa pagdarahop, mga kapatid, tayo pa rin. Mga kapatid, hindi. Ang Diyos na yun. Amen? Hindi natin kaya, pero ang Diyos na ang nagbuhat sa atin, mga kapatid. Amen? He is already carrying us, mga kapatid, in order for us to still praise Him. Amen? This is the characteristic of God whom we serve. Yan po yung characteristic ng Diyos na ating pinaglilingkuran. God's people should praise because He is great. Not only is good, He is great. He is unchanging, immovable, undaunted, and unfazed. What does it mean, mga kapatid? Walang pagdududa. Kaya sa Diyos natin, mga kapatid, untainted. Ang kanyang pag-ibig, sabi ng kanyang kadakilan. Sabi ng Malakay 3. Oh, biro, galala kayo Malakay chapter 3. Mayroon ba bang Malakay Bible niyo, amen? King James siya. Malakay chapter 3. Pero hindi naman tayo sosobra sa verse 10, amen? Verse 6 lang tayo, kapatid. Ninenervyos ka na Okay? Malakay chapter 3, verse 6. Read. For I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. You see, hindi nagbabago ang Panginoon, no? Yung kanyang mercy endureth forever. Tayo po'y minsan, mga kapatid, hindi tapat sa Diyos pero mananatiling tapat ang Diyos. Amen? Binibigyan pa rin tayo ng pabor ng Diyos, hindi para konsintihin ka, kapatid, kundi upang makita mo kung gaano kadakilang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Amen? Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. Listen natin. 10 minutes na lang. Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8, ready, basa. Jesus Christ, what? The same yesterday and today and you see that? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Joseph is the same God we're serving today, brethren. Amen. He's the same yesterday and today and forever. Manatili, mga kapatid, ang katapatan, kadakilaan ng Diyos. Even the plans of the wicked do not challenge Him. Ito si Donald Trump, nag-challenge sa Iran Amen? Bay, gumagawa sila ng nuclear, kaya talagang nag-challenge si Donald Trump, talagang babanatan niya. Okay? Gusto ng ulo nyo, ayaw itigil yan bubumbayin ko talaga kayo. But you know what? Yung plano ng mga wicked, plano ng mga bansa, mga kapatid, laban sa Diyos, it does not challenge God. Sabagat walang pinakadakila kundi ang Diyos. Amen? Kahit gaanong nuclear pa ang gawin po nila, it does not challenge God. Because God is still in control. Amen? Dahil alam mo, Diyos po siya na He's in control, mga kapatid. Payapa ka! Kahit maging 1,000 pesos ang diesel. Amen? Huwag naman sana. Amen? So may ganun Oo. Ibig ko sabihin, hindi po tayo nakasalalay doon, mga kapatid. Amen? Mangyayari ang mga nangyayari sa ating paligid. Tandaan natin ang Diyos, nandyan pa rin. He's in control. Amen. You're God's child. Anak ka ng Diyos. Amen. Dahil anak ka ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin. Ang Diyos ay dakila pa rin. He's great. He's the great. And He's the great Lord and there is none else. Wala na pong iba pa. God's people should praise because He is good. He is great. God's people should praise Him. Let us see because He alone is God. Sapagat siya'y nag-iisang Diyos. Amen? Amen? Siya'y nag-iisang Diyos, mga kapatid. Yung mga kinikilala ng mga ibang Diyos, ng mga ibang reliyon, mga kapatid, ay patay na. Pero salamat ng Diyos natin, mga kapatid. Amen? Siya'y dakila magpasawalang hanggan. Amen? At siya'y buhay magpakailan pa. God will always be God and man will always be man. Let us praise God for His good, great, and He is the true God. Lastly, number 3. Basahin nyo na lang po yung Deuteronomy sa Isaiah. The attitude of praise must be continually done by God's people. It must be continually done. The attitude of praise. Kaya doon papasok yung attitude of consistency. Nagpapatuloy, kapatid. Letter A, we have all the reason to praise God. Meron tayo lahat dahilan, mga kapatid, para magpuri sa Diyos. Amen! We have all the reason. Wala kang mahanapan, mga kapatid. Tandaan po natin para tayo pa magpalusot. Amen? Kaya hanapin natin yung dahilan para magpuri sa Diyos. Amen! Okay, we have all the reason. Believers who are in the state of grace will find that they have eternal reasons to praise God. We are in the state of grace. Praise the Lord for His grace. Praise the Lord that He saved us by His grace. Amen? And praise the Lord, He sustained us by His grace. Amen?
He still supply us by His grace. Amen. Mayroon tayong dahilan, mga kapatid. He is to be praised here on the earth because that is His command. He is to be praised for all that He has done for us as is stated in Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Eh, basahin nyo lang po sa inyo pong bahay-bahay. Sana ba tayo? Letter A, Ephesians chapter 1 verse 4. Basahin nyo po yan. Alam po sa inyo pong bahay, He chose us. He chose us. Yan po yung mga dahilan mo, kapatid, na ikaw ay magpuri sa Diyos. Pinili ka ng Diyos. Okay? He called us. Mamayang hapon, balik po kayo. Ay, isa po yan mga kapatid sa tema ng aking pong mensahe mamayang hapon. Kasi ang pag-aaralan natin mamayang hapon, ang message natin mamayang hapon, the spiritual blessings. Amen? God's spiritual blessings. Amen? Amen? I come back for that spiritual blessings. Amen? Pag sasabihin ko mabuti, mamayang hapon, mamimigay ako ng tagli 5,000 sa inyo, sigurado babalik kayo. Amen? Pero wala akong may bibigay na ganun. Mas dakila. Kundi yung spiritual blessings na meron tayo. Amen? Na ma-appreciate natin. He chose us. He called us. He called us. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. May po ba? May pangalimbawa. Alam niyo po yan doon sa mga nagkukonserto ng mga artista. Di po ba? Amen? Yung mga nandun, yung mga umiidolo sa kanila. At pag nakita, tinawag sila ng kanilang iniidolo, ay talaga naman pag... Di po ba? Tama, amen? Talagang para na silang nakakita ng, di ba yun? Yung mga Korean artists, di ba? Kita ng mga umiidolo sa, ano ba yan? Sa COVID-19 ba yan? B19 ba yan? BTS. Hindi, may B19 na kayo, di ba? SB19, COVID yan. Ilagay lang yung SB19. Akala COVID-19. May SB19 na pambira kung paano talaga naman grabe. Lalo mga kabataan ngayon, mga kapatid, they are being possessed and obsessed, mga kapatid, but this kind of people, na kung saan walang nagawang mabuti sa kanilang buhay. Amen? Amen? Walang nagawang mabuti sa kanilang buhay. At nandun magpatili tila. Lang po yun. But how about God? He called you. Amen. How about God? He called you. Amen? Tinawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa'yo, kapatid. Okay? And not only that, mga kapatid, He converted us. This Peter chapter 1 verse 23. Sulat nyo na lang po. Wala po. He adopted us. O, di ba? He adopted us. Tayo po ay inadapt ng Diyos. Oho. Ano po ibig sabihin ng inadopt? Inampun ka ng Diyos. Amen? Oh, amen? Abay, pag ampunin ka, mga kapatid, anong tawag no? Ano yun may-ari ng bihir, ng kotse, ng magandang Elon Musk. Sabi niya, ampunin kita. Aba, magdadalawang isip ka ba? Ay, pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko muna siguro. Kasi gusto kitang maging ang aking magiging tagapagmana ng lahat ng meron ako eh. Ay, sensya na, wala akong panahon eh. Biro, grabe ka. Pero tandaan ko natin, it's not Elon Musk, amen? It's not Mark Zuckerberg, amen? It is not Donald Trump, it is God, amen? It is God. He adopted us. What else? He placed our names in the Lamb's Book of Life. Inilagay ang ating pangalan, mga kapatid, amen, in the Lamb's Book of Life. Luke chapter 10 verse 20, huwag yun na pumuntahan sa pinang Bible. Rejoice not because the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written wherein? May pagang pangalan mo, nasa pangalan ng ayuda. Masaya ka, wow! Di ba ba, pag mayroong mga ayuda, pangalan ba ako? Bilang letter Z na wala pa. Ano natin? Amen? Excited tayo. Amen? Pero alam mo po ba ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay? Amen? Ano bang spelling yan? Yun talaga yun. Amen? Sana huwag mo binago. Ngayon na napunta sa Amerika, pambihiro. Punta siya ng Amerika, kapatid Nagbakasyon siya isang buwan. Pagbalik niya, kapatid. Talaga naman, Amerikano na siya at sa Pilipinas. Guy, what's your name? Sabi niya, I'm Fortune Strikeland. Wow! Is that your real name? No? And why did you put it like that? Because I'm already an American citizen. That's why my name is Fortune Strikeland. But what is your real name? Fortunato Hampas Lupa. Fortunato Hampas Lupa pala.
Nalala mo yan? Fortunato, hampas, strike land, di ba? Hampas lupa. Kaya kung ikay, sabihin mo naman, para hindi masyadong masakit, hampas lupa, strike land ka. Strike land. Okay, kaya, doon nakasulat, mga kapatid, tandaan po natin yan, kaya tayo po'y heavenly citizen, amen? He plays our, He keeps us, iniingatan niya tayo, He provides for us, and He is coming for us, amen? Siya'y magbabalik muli sa atin, mga kapatid. Okay, nakuha niyo po lahat? Okay, and then yung letter I, mga kapatid, nasabi ng John 14:1-3, alam niyo po yan, di ba ba? Are you familiar with that? Amen. Nasabi niya, in my Father's house are many. So ano po yan? Letter I. He will take us home. Amen? He will take us home. Our home is heaven. Amen? He is and ever will be praised in heaven, even on earth, mga kapatid. Sa inyo po sa Revelation. And letter B, lastly, we have all, not only we have all the reason. Kaya nga, tandaan po natin, may kasabihan tayo. Pag gusto, merong. Pag ayaw, merong. Dahilan. Okay? Kaya gagawa ka ng kaparaanan, mga kapatid. Sapagat we have all the reason to praise God. And we have all the season. We have all the season to praise God. Ang ating pong pagsamba sa Diyos, pagpupuri sa Panginoon, hindi po seasonal. Ay makasimba nga birthday ko eh. Biro sa year lang ha. Mga dati, di ba, pagsisimba lang, mga kapatid, 3 beses lang daw eh, binyag, kasal sa pag namatay na. Ay 3 lang simba. Di ba, ha? Yun lang. Yung sabi nga, naalala ko si, ito, patuto ni Sister Lori, sa funeral service ni kanilang tatay. Kasi siyempre may mga kapatid po sila, kapatid na sa religion pa, sa Catholic. They want to bring the cadaver, yung bangkay, kapatid sa simbahan. Yung sabi ni Sister Lori, yung tatay ko po, hindi naman po yan pala simba actually. Kasi buhay, hindi naman po yan pala simba, pero may gustong dalhin sa simbahan, yun patay na. Wala naman na magagawa actually ang simbahan dun sa patay na, amen? Sabagat ang mayroong magagawa dun sa buhay, amen? Ay kahit pakira mo pa yan sa simbahan yung patay na kapatid, wala na mangyayari dyan. Tandaan po natin yan, amen? Kapag katawan yan, maagnas lang yan, amen? Nagdag ko na, alam, nag-usapan kami kanina ni Ma'am Dayan, alala namin yung isang kamag-anak ng isang kapatiran sa San Pedro, na nasa ibang bansa siya, something like from Europe, if I'm not mistaken. And all her life, mga kapatid, doon po siya. Actually, TNT siya. Hindi po siya Globe, TNT. Hindi rin po siya smart. Kaya hindi siya makauwi-uwi, pero malaki ang kita. Hindi na nag-asawa o Euro, hindi na malaki ang kita. So, malaking tulong sa kanilang pamilya din naman. Hindi na nag-asawa. Tuwagan mga 20 years yata na walang uwian. Kaya po umuwi. Bakit? Patay na. During the pandemic, mga kapatid, nagkasakit, siyempre, dahil gusto nila, mga kapatid, na may iuwi yung bangkay. Kasi nga, hindi nga nila nakakita, ilang taon na. Kaya ginastusin nila, mga kapatid. Sabi po doon, kailangan na po, kailangan na lang i-cremate. Iuwi na lang yung ano lang, ano ang tawag yun? Kabuo na lang, para mas mura. Pero gusto nila na bangkay. Para gusto nila, siyempre, makita yung katawan. Siyempre, pag ganyan, hindi aeroplano, barko, ang pinaglulan, makatal. During that time, pandemic pa, barko. Pernosin po yan. Siyempre, pagdating po dito, kailangan nilang i-defrost. Pero nang i-defrost na nila, mga batid, wala na. Lahat defrost na. Kaya ginawa din, cremate din. Kita mo yung magkano ginasta nilang milyon, pero walang kwenta. Ayan, lahat of all her life, mga kapatid, siya po'y nag-ipon para lamang pala gagastusin niya na may deliver ang kanyang bangkay doon sa Pilipinas, sa kanyang kamag-anakan. Amen? What a waste of time. Amen? Amen? What a waste. Sobrang sayang talaga, mga kapatid. Walang kwenta, actually. Ang kanyang ginawa. Kaya ganun din. Hindi rin nila nakita. Kasi bakit? Narusaw din. Nung tinunaw nila, kasama yung tao doon sa kasi wala na kwenta yan, kapatid, pag namatay ng isang tao, amen? Ang ina, mga langga, habang tayo po'y nabubuhay pa, kapatid, tayo po'y nakapagpuri na sa Diyos, amen? Nagagawa natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Lastly, we have all the season. Hindi po seasonal. Tingnan po, nung last month, o last week, mga kapatid, last month, meron po itinatawag na Simana Santa. May mga simbahan ay puno. Puno mga simbahan.
Andiyan po sila pagdating ng December na naman ulit. Amen? Andiyan na naman sila mga pupuno. Pero mamaya wala na naman yan mga bay kasi seasonal nga eh. Pero sa gawain ng Panginoon, seasonal. It must be perennial. Amen? What does it mean perennial? All day of the year, we can praise God. Amen? All day of the year. Mga pagpupuri tayo sa Panginoon, mga kapatid. It is permanent. It is enduring, mga kapatid. Ang ating pagpupuri sa Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 17, now unto Him the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory until when? Forever and ever. Amen. Amen. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Sabi ng Bible. Amen. Hindi ka lang pupunta ng simbahan, mga kapatid, pag feel mo. Amen. Mga simba nga. Parang suswerte na ako ngayon eh. No, kapatid. It must not be seasonal. Amen? It must be perennial. Ibig sabihin perennial all year round. 365 days a year. Pag tayo po'y leap year, then 365 any half day a year. Amen? Okay? Pag-ikot at pag-inog, mga kapatid, ng earth sa buwan, mga kapatid. Okay? Kaya dapat ganoon po tayo sa ating paglilingkod. May we strive by God's grace to have this kind of attitude. The attitude of praise. Amen? We come to praise God. Amen? Not to praise man. Hindi para purihin ng tao, kundi purihin ng Diyos, kapatid. Amen? Kung hindi ka napuri, kung hindi ka napansin, kapatid, hindi po yun. Hindi na nga makapunta dyan, di ako man lang pinansin. Ano gawin natin? Papansin-pansinan tayo dito lang. Hindi mo gawin kanyang placard din yung ganyan. Pa-shout out, shout out. Anong gagawin natin? No. We are here to impress God. Amen? Nandito tayo para i-impress natin ang Diyos, Lord. Is my service and my praises unto you acceptable? Patanggap-tanggap po ba? Kung pupunta ka late, ano yun? Amen? Ano yun? Madarating ka late. Late na nga, ang tagal-tagal pa maglakad. Kung maglakad ka, parang pupunta sa fashion show. Ano, sis? Baka bati pala, binati na natin. Oo. Pinabayan pala, inakabalan na yung nagtuturo. Okay. It always starts, mga kapatid, with our preparation. Amen. Praises to God always start with our preparation. We prepare our hearts. We prepare our body. Kasi kailangan natin ng lakas ng pagpuri sa Diyos. Amen? Hindi ka na sa simbahan, wala kang kalatoy-latoy. Kasi bakit? Hindi ka nag-reserve ng lakas sa Diyos eh. Hindi ka nag-reserve ng kalakasan sa Diyos. Ang sabi ko, launa na ako nakahiga, pero mga nagising pa ako, alas 2 na, para mag-CR. Naghirap naman ako makukuha ng tulong. Sabi ko, 4:30 ako gigising. Eh gusto ko, pero nag-4:30, sabi ko, Lord, 10 minutes pa, Lord, 10 minutes pa. Kaya 4:40, pero kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko nang buha, I need to prepare myself. Amen? Amen? I need to prepare. Kaya kailangan ko mag-prepare para sa pagpangnambahan. Amen? We must have that kind of attitude. The attitude of praise. Tayo magsitayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa lesson ngayong umaga. Tulungan mo kami po Panginoon na aking pong pagsamba, katanggap-tanggap po sa inyo po Panginoon sa inyo pong banal na harapan. Iwasto mo po ang aking pong puso at isipan. Pagpalaan niyo po mga susunod for water baptism this morning. Bless you pong break sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 10 minutes break po tayo, 50. Balik po tayo ng 50. Meron po tayong baptism, 3 baptism. Amen? Wow, praise the Lord. Tayo po ay witness po natin baptism this morning.